Ang Araw Pilipinas, narito ang ating pangunahing balita ngayon. Isang makasaysayang hakbang ang inanunsyo ng Estados Unidos at Pilipinas, ang pagtatatag ng Task Force Philippines, isang bagong unit militar na layong palakasin ng depensa laban sa lumalaking presensya ng China sa South China Sea. Well, thank you very much, everybody. It's a great honor to have President Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today, and we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. It's a lot of income coming in for both groups. But I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representative. It's really a great honor. And I'd like to have you say a few words, please. Thank you very much, Mr. President. Of course, we're all very happy to be here to once again reaffirm the very strong ties between the Philippines and the United States, the ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our only treaty partner in the Philippines, and that has stood us in good stead over the years, certainly through the Second World War, and the cultural memory of all Filipinos, down to even the school children, is that our strongest, closest, most reliable ally has always been the United States. And that is something that we value, that we are grateful for, and that we will continue to foster as we go on. With the leadership of President Trump, I am very confident that we will be able to achieve that. I think it is worthwhile to remember that it was President Trump who, in his first term, characterized the relationship between the Philippines and the United States as ironclad. And that has been necessarily the case since that time that you made that statement, sir. And it is something that the Philippines will always hold close to its heart. Thank you once again, and we are honored, and it is our great pleasure to be here and to visit with the President of the United States. Thank you, sir. It's my great honor. Any questions, please? Yeah, please go ahead. Go ahead. Do you think that Fed Chair Jerome Powell should resign? And we'll make those decisions pretty soon. Please. Well, as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it, to balance our relationship between the United States and China, simply because our foreign policy is an independent one, and we are essentially concerned with the defense of our territory and the exercise of our sovereign rights. Now, whether we do this not alone, we need to do this with our partners. And again, our strongest partner has always been the United States. But of course, we are trying to form coalitions and multilateral relations so that those like-minded nations who share the same values as we do, who hew
to international law, most specifically the UNCLOS, present that position very clearly to anyone who has intentions of unilaterally changing the world order, and that is how we are guided in that. And I don't mind if he gets along with China. Sa ASEAN Defense Minister Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, ipinahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth at Philippine Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang bagong task force. Ayon kay Hegseth, hindi namin hinahanap ang konfrontasyon, ngunit handa kaming ipagtanggol ang aming interes, mag-isa man o magkasama. Ang unit ay binubuo ng humigit kulang 60 tauhan, pamumunuan ng isang one-star general o flag officer. Nilinaw ng US Pacific Fleet na hindi ito magdadala ng bagong combat forces, offensive operations o permanenteng base. Ang South China Sea ay isa sa pinakamahalagang rutang pangkalakalan sa buong mundo. Dito nagtatagpo ang mga interes ng China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sa mga nakaraang taon, lumakas ang presensya ng China sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial islands at military bases, gaya ng sa Mischief Reef. Ayon sa mga eksperto, makakatulong ang task force na gawing mas mabilis ang koordinasyon ng US at Pilipinas. Sa halip na dumaan ba sa matagal na proseso sa Hawaii o Washington, maaari nang magbahagi ng sensitibong impormasyon halos real-time mula sa Manila. Mula kay Romel Jude Ong, retiradong Rear Admiral ng Philippine Navy, sinabi niyang ang task force ay bunga ng matagal na kooperasyon, kabilang ang taunang balikatan exercises at kasunduan sa pagbabahagi ng classified information noong 2024. Mula naman kay Ewan Graham, mula sa Australian Strategic Policy Institute, binanggit niyang ang bagong unit ay magpapalakas sa kakayahan ng US na maging mas mahilik at mas ma-responsive laban sa mabilis na galaw ng China. Mula naman kay Abdul Rahman Yaqub mula sa Australian National University, nagbabala na mas maraming aktibidad militar ay maaing magdulot ng aksidente at mas lalong magpalala ng tensyon sa rehiyon. Sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas lumapit ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos, kabaliktaran ng mas China-friendly na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Bagamat inaasahang haharap sa mga teething issues ang task force sa simula, naniniwala ang mga eksperto na maaari nitong patatagin ang rehiyon. Gayunpaman, inaasahan ding susubukan ng China ang kakayahan ng bagong unit, maaaring sa pamamagitan ng mas agresibong patrols o pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang Task Force Philippines ay simbolo ng mas matibay na alyansa sa pagitan ng Washington at Manila, ngunit isa ring hamon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa South China Sea. At iyan ang ating pangunahing balita ngayon. Ang bagong task force ay naasahang magdadala ng mas mabilis na tugon at mas matibay na depensa, ngulit maaari ring mag-udyok ng mas agresibong hakbang mula sa Beijing. Mula rito, patuloy nating babantayan ang magiging epekto nito sa seguridad ng rehiyon at sa relasyon ng Pilipinas sa mga karatig na bansa.